Sen. Mary Moraes from One News po. For Senator Amy, sabi po ni Senator Ping kapag may mga ebidensya rin daw po kayo. Ay, shoutout kay Ma'am Dolly Baby sa pakisabi kay Tatay Marcos, kay Nanay Emma, mega love shoutout ha. Kay Ma'am Chay Cheer, mega love shoutout po sa inyo ha. Kay Alaga 143, shoutout din. Leading sa pinsan ninyo. Welcome din daw po talaga kayo mag-participate sa pagdinig. Sa Ayan. next hearing po ba ng Blue Ribbon, pupunta na po kayo? May ilalabas din po ba kayo? Inilahat na nga namin dito yung iba't ibang binunyag ng iba't ibang testigo na gusto nga namin i-pursue. Sana tutukan kasi maraming binanggit. Hindi naman maari na i-dismiss outright yung mabibigat na sinabi ni Saldico, ni Orly Gutesa at Hindi kasi, ang point dito mga kababayan, paano natin paniniwalaan yung sinabi ni Saldico? Bukod sa artificial intelligence yun, hindi niya po sinumpaan yung kanyang salaysay. Dapat kasi mga kababayan ganito, para magkaroon sana ng bigat, yung sinasabi ni Saldico, umuwi siya ng Pilipinas, umattend siya ng mga hearing, sumpaan niya yung kanyang salaysay. Dapat ganun mga kababayan, hindi naman yung yung magre-record, i-edit sa AI, gagawing AI mga kababayan, tapos saka ilalabas at maninira ng kung ano-ano laban po sa ating gobyerno. Unfair naman po yan sa gobyerno. Maliwanag naman ang sinabi ni Presidente, ni PBBM. Umuwi ka dito, nandito lang ako, harapin mo ko at patunayan mo yung sinasabi mo. pati si Curly Discaya. Marami silang binigay na leads, ika nga, na kinakailangan i-pursue kahit sabihin natin, kaduda-duda yung source, inadmissible in evidence, at iba't iba pa. Kasi napakabigat ng sinabi nila, detalyadong-detalyado pa, at kung minsan, may corroborating testimony. O di dapat ilabas nyo muna Senator Amy Marcos, si Saldico at saka si Curly Discaya, si Gutesa. Kung talagang gusto nyong maniwala sa inyong taong bayan, kung talagang gusto nyo maniwala kami sa inyo, pauwiin nyo muna ng Pilipinas si Saldico. Tapos sumpaan niya yung kanyang salaysay. Tapos palabasin nyo si Gutesa at pa-attend nyo ulit ng mga hearing. Hindi yung isang beses lang a-attend tapos magtatago na. Hindi nga natin alam kung itinago ba yan o itinumba na o ibinauna kung saan. Diba mga kababayan? Anyway, ituloy pa po natin. Tulad nung sinabi ni Gutesa, yung 30 tama rin, parang tama din at yun din ang binanggit ni Saldico. Tapos tumbok din dun sa sinasabi naman ni Discaya. Kaya parang kinakailangan talaga tutukan lahat. Paano tutumbok sa sinasabi ni Curly Discaya? Eh, itinanggi nga ni Curly Discaya na nakapunta siya doon po sa may 30 Tamarind Road, sa may Forbes Park, Makati. Kaya nga sablay yung kay Marcoleta na diskarte mga kababayan. Kasi nga, eto tingnan nyo mga kababayan, kung papansinin po ninyo, sablay po talaga yung statement ni Curly Discaya kasi ipinahamak niya yung diskarte dapat ni Senator Dante Marcoleta. Diba, itinanggi niya. Kaya nga si Senator Dante Marcoleta, habang nagsasalita si Discaya, nakahawak na sa ulo. At hindi na maipaliwanag siguro kung ano ang gagawing diskarte para maidawit si Presidente. Lahat ng testigo, kahit yun nga, parang si Yusek Bernardo at yung affidavit lang niya ang binibigyan ng kahalagahan. Ang gusto ko nga, kagaya ng nangyari, isang committee hearing inimbita si former Speaker Martin Romualdez. Kaya ako pumunta doon dahil doon Kaya lang hindi dumating. Hindi dumating. Bakit hindi siya... Ayun yung bang imbitahan siya? Members of the media. Yan din ang problema kay Romualdez, mga kababayan. Dapat kasi kung ikaw naman talaga, alam mo sa sarili mong wala kang kasalanan, hindi naman siguro ikabababa ng dignidad at pagkatao mo bilang former House Speaker kung ikaw ay a-attend at haharapin mo yung mga matitinding aligasyon laban sa'yo. Kasi naniniwala ako pag umattend ka dyan, may mga kasama ka namang abogado mo, alam ko masasagot mo yung mga tanong sa'yo kung wala ka naman talagang kasalanan. Yan po mga kababayan, yung problema din kay former House Speaker Martin Romualdez. Kaya siya natitira, kaya siya tinitira ng mga katulad ni Marcoleta kasi nga hindi niya hinaharap. Dapat hinaharap niya, dapat nagpapakita siya sa mga pagdinig. Kung nakaka-attend ka ng kusa etong si Mark Libiste, etong si Leandro Libiste para patunayan yung Cabral Files na kuno-kuno, bakit hindi umano? Bakit hindi rin umattend ng kusa
etong si former House Speaker Martin Romualdez at depensahan niya yung kanyang sarili para mabutata naman niya etong si Senator Dante Marcoleta kung wala talagang katotohanan yung aligasyon laban po sa kanya. Diba? Siguro naman mga kababayan, wala pong mali sa sinabi po natin. Siguro naman walang mali sa sinasabi ko. Kasi kung talagang wala siyang kasalanan, kahit saan pa makarating yan, didepensahan niya ang sarili niya kasama yung mga abogado niya. Napakarami sana nating may tatanong kung sakasakaling imbitahan si former Speaker Martin Romualdez. Ang diba? daming nagtuturo sa kanya. Tsaka nandito lang. Diniscredit niya. Alam niya ba, kayo ba'y may kopya ng kanyang affidavit na i-file sa ICI? Meron po kayong nakuha ang kopya? Wala. Meaning to say, the Philippine media was denied a copy of a most important affidavit or sworn statement executed by no less than the former Speaker of the House of Representatives? Sinabi niya sa ICI. Ito namang ICI, hindi ko maintindihan. Ba't hindi mo kanyo bigyan para ma-assess naman ninyo? Alam po niyo kung ano nakalagay doon? He denied control over the committees, the 80 committees of the House of Representatives. Sabi niya, I had only general supervision over them. I have no control. And then he presented the rules of the House of Representatives as to his functions and powers. Ayan mga kababayan, siguro cut na natin dyan kasi mahalaga lang naman dyan yung kay Amy Ang problema kasi dito kay Senator Amy Marcos, mga kababayan, eto isipin nyo na lang. Lagi niyang idinadawit etong si Romualdez. Lagi niyang iginigiit na dapat si Romualdez managot dyan. Siya yung ulo, etc. bla bla bla. So ngayon, kung titingnan nyo, pagdating naman sa hearing, sa actual na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, bibigyan nga siya ng 1 oras na pagkakataon para ilabas lahat ng ebidensyang hawak niya. O sige, total naman meron silang minority report. O bakit hindi umatin kahapon si Senator Amy? Inilabas niya yung minority report nilang yan. Ipinakita nila doon. Bibigyan siya ng 1 oras na pagkakataon para ilahad-lahat yan. O bakit wala siya kahapon? Diba mga kababayan? Bakit wala po siya kahapon? O yan ang tanong natin kay Senator Amy. Total naman, mahilig ka po Senator Amy magpamedya na magpamedya. O bakit hindi mo nalubos-lubusin yung 1 oras na ibinibigay sa'yo ni Senator Ping Lacson para ilahad lahat ng ebidensyang hawak mo laban kay Romualdez? Diba? Hindi yung ganito. Pagkatapos ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, kinabukasan, uupo ka na parang walang nangyari na sasabihin mo na may committee report kayo. O naando doon si Senator Dante Marcoleta, bakit hindi mo inilabas yung committee report mo na yan o yung minority report nyo na yan na binasa mo doon? Humiling ka ng 1 oras para ilahad yan. O diba mga kababayan? Yan ang problema sa kanila. Kasi nga, baka kaya wala etong si Senator Amy Marcos kahapon, nagpa-VIP na naman. Bakit natin nasabi na baka nagpa-VIP na naman? Umano, allegedly. O, yun na lang. Dahil nga, ito, yan nawala tuloy. Tetanggalin na natin yan. Yan. Kasi, may nakita po tayong post mga kababayan, galing po dito kay Rafael Kenneth Sulan. Ayan po yung nag-post ha. Ayan. Taga Paranaque ata ito mga kababayan. Ito naman po ay nakapublic na at meron na po itong napakaraming reaction. Nasa 347 react mga kababayan. At ang sabi nga dito, ito yung nakakainis na part eh. Kung makikita nyo simbahan yan. Pero kahit pala yung simbahan, nauuso rin pala mga kababayan yung reserve. Diba, biruin nyo ha. Simbahan na po yan pero naka-reserve pa rin yung upuan kay Amy Marcos porket senador. Kasi sabi po dito mga kababayan, ito daw. Yan. Parant lang ng konti. Umattend ako kasama ng ilang mga kaibigan sa misa sa Tondo kahapon sa kapistahan ng Santo Niño. Gusto naming makaupo sa harapan. Kaya nakipagsiksikan kami sa maraming tao. Dahil tuloy-tuloy ang misa na marahil 2 hanggang 3 minuto lang ang pagitan para simulan agad ang susunod na misa. Kailangan magmadali ka sa paghahanap ng upuan. Unang beses ko itong nakapasok sa simbahan ng Santo Niño sa Tondo at natuwa ako sa ganda ng simbahan habang nag-homily ang pare.
may lumapit sa upuan naming isang lingkod simbahan upang ilagay ang karatulang reserve. O naka-reserve daw o i-reserve sa isang tao. Humingi ng paumanhin ng lingkod dahil daw kailangan niyang gawin yon. Gawa ng paparating daw si Senadora Marcos. Sabi pa dito mga kababayan, biniro ko pa nga siya at sinabing sa altar nyo na lang paupuin si Amy. Natawa na lang ang lingkod. Ang buong akala ko ay naka-reserve iyon para sa mga susunod na misa na dadaluhan ng Senadora. Ngunit pagkatapos ng panalangin ng bayan, habang inaawit ang kanta sa pag-aalay, dumating si Amy kasama daw po yung isang artista. Tumaas na ang konti ang kilay ko kasi ibig sabihin ba noon aalis ako sa upuan ko na nilagyan ng reserve mark ng lingkod simbahan? Nagtuloy-tuloy sila sa upuan at umalis daw po yung mga nakaupo sa harapan namin upang paupuin sila. Nainis ako dahil huli na silang dumating sa misa pero nagsakripisyo ang iba para makaupo sila. Kung sakaling sinabihan akong ibigay ang upuan ko noong mga oras na yon para sa kanila, I will never do. Dahil hindi dahil entitled ako sa upuan ko, kung hindi dahil sa loob ng simbahan wala dapat mas mahalaga kaysa kanino sapagkat pantay-pantay ang ating dignidad bilang Kristiyano mga kababayan. Biruin nyo baka kaya wala siya kahapon kasi nagpa-VIP na naman po itong si Senator Amy. Pati ba naman sa simbahan, uso pa rin yung pagiging entitled po ninyo? Ako nagtatanong lang naman. Kasi hindi po makatarungan yan. May mga kababayang Pilipino po tayo na nasa loob ng simbahan na kaya pumunta doon ay para magdasal mga kababayan. Tapos biglang huling dadating si Senator Amy na uupo na parang walang nangyari dahil nga naka-reserve yung upuan sa kanila. Kahit pala po sa simbahan, uso rin po pala yung palakasang system. Hindi ko naman po kinikriticize yung ating simbahan pero dapat pantay-pantay nga naman. Di ba mga kababayan? Dapat pagdating sa loob ng simbahan, pantay-pantay, walang reserve-reserve na ganyan. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, ito pa daw. Ito pa ang masaklap. Pagdating ng komunyon, nauna pa sila sa pila para bang dumating sila sa isang party at tinaon lang nila na oras na ng kainan at hindi man lang nakibahagi sa diwa ng pagtitipon. Sila bahagi din naman ng simbahan bilang mga bininyagang Kristiyano. Pero huwag naman sanang gamitin ang posisyon para magmukhang mas mahalaga sila kaysa sa mga ordinaryong kasapi ng simbahan. Pantay-pantay ang ating dignidad bilang mga anak ng Diyos. Kaya pantay-pantay din ang responsibilidad natin upang magsumikap na maging mabuting Kristiyano at kasama sa pagsusumikap na ito na malaman ang pagdalo sa misa ay tungkol sa panalangin at pagsamba, hindi lang basta sa pamumulitika mga kababayan. Sabi pa dito, FS, nanghingi ako ng tawad sa Diyos pagkatapos nitong insidenteng ito dahil nawala ang focus ko sa mga huling bahagi ng misa dahil sa inis ko sa kanya, lalo na nang nakita ko na mas malaki pa ang picture niya sa tarpaulin sa labas kaysa daw po sa batang Jesus. Mabuti pang napigilan ko ang sarili kong sabunutan siya kahit abot kamay ko na, eme lang po. Yan yung sabi dito. Sa huli, napawi ang inis ko. Mabuti na lang masarap ang handa doon sa bahay na piniestahan ko mga kababayan. Yan po yung sabi ng isang netizen na nakita itong pagiging entitled daw ni Senator Amy Marcos sa loob ng simbahan mga kababayan na kaysa mas malaki pa yung mukha ni Senator Amy sa tarpaulin kaysa daw po dun sa mukha ng Santo Niño mga kababayan ng Batang Jesus. O ganyan po katindi si Senator Amy. Kaya nga mga kababayan ako, ang tingin ko talaga dyan, kaya hindi naka-attend si Senator Amy kahapon kasi nagpa-entitled na naman. At ang pinakamasakla pa sa loob pa ng simbahan. Diba, biruin mo, pinupo na niya ang Senate Blue Ribbon Committee pero wala naman siya doon. Diba, pero wala naman siya sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee para sana ikanta lahat ng nalalaman niya at mga ebidensyang hawak niya laban po dito kay Romualdez. Diba, dapat kung talagang tapat ka, Senator Amy Marcos sa bayan, diba dapat uunahin mo yung responsibilidad mo bilang isang senador at kung may nalalaman ka laban sa pinsan mo ng si Martin Romualdez, di ba dapat ilalabas mo na yan agad-agad kasi nga bibigyan ka ng isang oras na pagkakataon
si Senator Ping Lacson. Ang problema, mas inuna mo pa na magpa-entitled, magpa-grandstanding diyan sa simbahan kaysa gampanan yung trabaho mo bilang senador. So yun lang naman, mga kababayan, sa akin kasi mukhang hindi po katanggap-tanggap yan. Lalo na pagdating sa loob ng simbahan, mga kababayan, dapat wala po mga ganyan-ganyan. Dapat walang pagpapagrandstanding na ganyan. Kasi unang-una, pagdating nga naman sa mata ng Diyos, mga kababayan, dapat pantay-pantay po tayo at dapat hindi po nagagamit ang simbahan sa pamumulitika. Lagi ko po sinasabi sa inyo, nahiwalay po natin ang religion sa issue po ng politika. Pero ang masaklap kasi dito, yung mga politiko na katulad ni Senator Amy Marcos, ginagamit po ang simbahan, mga kababayan, para po sa pampulitikang usapin, para po sa pamumulitika. Ito kung pagbabasihan natin, yung laki ng tarpaulin daw, o pagmamukha ni Senator Amy sa tarpaulin kaysa dun sa Batang Jesus, di ba pamumulitika na yan? Mga kababayan. So yun lang naman. Uulitin ko, Senator Amy, bibigyan ka ng isang oras doon po sa Senate Blue Ribbon Committee para ilabas lahat ng ebidensyang hawak mo laban kay Romualdez. Sana naman magkaroon ka ng lakas ng loob para depensahan yung mga accusation mo na yan laban kay Romualdez, mga kababayan. Anyway, kayo po, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito kay Senator Amy Marcos na ito? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa kanya.